Awit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bahagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy, tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapupuutan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang magpapakaligaw. Hindi na nila matututuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin sa kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. No hindi nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, isang bagay ang totoo sa buhay pananampalataya natin.
na ang Diyos ay nananatiling tapat sa buhay natin. Tapat siya sa kanyang pag-ibig para sa atin. Tapat siya sa pangako na tayo'y hindi niya pababayaan. Tapat siya sa patuloy na awa na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero mga kapatid, magandang tingnan sa ating mga buhay, nararanasan ba natin ang katapatan ng Diyos? At sana naman po ang kasagutan nating lahat ay opo. Tunay nating nararanasan ang katapatan ng Diyos. Pero maraming pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na nararanasan lang natin o nauunawaan lang natin ang katapatan ng Diyos sa mga oras na puno ng pagpapala ang buhay. Sabihin natin na kapag tayo ay nakaranas ng tagumpay ng buhay, tunay nating sinasabing tunay ngang tapat ang Diyos. Kapag ang panalangin natin ay nasasagot ng Diyos at nagugustuhan natin ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, sinasabi nating tunay ngang tapat ang Diyos. Kapag may tagumpay, kapag may pagpapala, tunay ngang tapat ang Diyos. Pero magandang tanungin, mga kapatid, sa mga oras ba na tayo ay humaharap sa pagsubok? Sa mga oras ba na tayo ay humaharap sa paghihirap ng buhay? Sa mga oras ba tayo ay nahihirapan sa ating buhay? Ilan pa ba sa atin ditong nagsasabing tapat pa din ang Diyos? Baka kasi minsan yun yung bagay na nakakalimutan natin. Tapat lamang ang Diyos kapag puno ng kasaganahan ng buhay. Pero kapag humarap ka na sa unos, sa problema, sa paghati, sa sakit, minsan hinahanap na natin kung talaga bang tapat ang Diyos. Pero mga kapatid, napakaganda po ng pagpapaalala sa atin ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, ipinaalala ang karanasan ng mga Israelita. At tandaan natin, ano po bang kabutihan ng ginawa ng Diyos sa mga Israelita? Inalis sila sa pagiging alipin. Pero nung habang sila'y naglalakbay papunta sa lupang pangako, di ba nakaranas sila ng paghihirap? Nakaranas sila ng pagsubok. Kaya marami sa kanila nagtanong, nasaan ang Diyos? Marami sa kanila ang tumalikod sa Diyos. Marami sa kanila ang naghanap ng ibang Diyos-Diyosan. Pero alam natin ang kwento na sa kabila ng kanilang paghihirap at pagsubok sa buhay, tunay nilang naranasan ang katapatan ng Diyos. Tunay nilang naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano pong panawagan nito sa buhay pananampalataya natin? Huwag lang natin makita ang pagmamahal at katapatan ng Diyos sa mga oras na puno ng kasaganahan ng buhay. Bagkus lalo nating maranasan at makita na sa mga paghihirap, pagsubok, sakit na nararanasan natin sa buhay, tapat ang Diyos. At kung tapat ang Diyos, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Kung tapat ang Diyos, kailanman hindi tayo kanyang iiwan. Kaya nga doon sa ating ibanghelyong napakinggan, di ba may ketonging lumapit kay Jesus? At ano ang panalangin ng ketongin? Kung iibigin po ninyo, ako'y mapapagaling ninyo. Hindi kagad sinabi ng ketongin, makapangyarihan ka, mapagagaling mo ako. Ngunit hinayaan niya ang pagkilos ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos na kumilos sa kanyang buhay. At nawa mga kapatid, sa buhay pananalangin din natin, tandaan natin kapag tayo ay nananalangin, hindi ang pag-iisip ng Diyos ang binabago natin.
Bagkus kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, yung disposisyon nating tanggapin ang kagustuhan ng Diyos, ang dapat mabago sa puso natin. At oras na mabago ito sa puso natin, mapagtatanto natin na kailanman, sa hirap man o sa ginhawa, tapat ang Diyos. Tapat ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, sa mga oras na ito, nakakaranas ka ng hirap, ng unos, ng problema, ng pagsubok. Huwag mong kakalimutan, tapat ang Diyos. At kung tapat ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. At ang mumumutawi ay ang kanyang pag-ibig at awa sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa, kung meron man tayong pagsubok, kung meron man tayong hirap na nararanasan, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang kanyang pag-ibig, tapat. Ang kanyang pag-ibig, kailanman hindi mawawala para sa atin. Amen. Na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, na ang ating mga pananalangin ay pakikinggan. Ang ating pong panalangin, abang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Mawaing Ama, palalimin mo ang aming diwat ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na umahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay
tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan aming inaalay ang tinapay at alak sa gisang ng aming Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala at sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.